In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market, yung pagkakaaresto ng founder ng Telegram na si Pavel Durov. Ano kayang dahilan? Meron ding update sa Shiba Inu at yung price action ni Bitcoin. Nasa bullish momentum na ba? Aalamin natin lahat yan. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unahin natin yung isa sa pinakamainit na balita ngayon, ang pagkakaaresto ng founder ng Telegram na si Pavel Durov. Nangyari yan sa France noong August 24. Sinasabi nila na ang pagkakaaresto daw na ito ay related sa mga violations of Telegram. Ang mga allegations dito ay ang fraud, drug trafficking, cyberbullying, and organized crime. Pero nag-ugat lahat yan dahil sa aligasyon sa lack of content moderation na ipinatutupad sa Telegram. At may mga bali-balita din na itong si Durov ay pwedeng makulong ng 20 years in prison dahil sa bigat ng mga akusasyon sa kanya. However, sa pangyayari na ito, fully operational pa rin naman ang The Open Network, ang TON. Ito yung third-party blockchain protocol na integrated sa Telegram. Naglabas sila ng official statement dito. Ito yung sabi nila, as a community committed to freedom of speech and decentralization, we stand firmly by Pavel during this challenging time. May mga haka-haka na ang pagkakaaresto ni Durov ay dahil sa hindi nito pagpayag na ma-access ng mga authorities ang data ng Telegram. When it comes to privacy kasi and free speech, mahigpit ang government. At ito din yung inilalaban ni Elon Musk sa X. Isa din sa dahilan kaya nito binili ang Twitter para magkaroon ng platform ang mga tao for free speech. At katulad niya at iba pang mga kilalang personalidad ay against din sa pagkakaaresto ni Pavel, like Vitalik Buterin, even Robert Kennedy Jr. binatikos din ng France sa ginawa nila. At ang pagkakaaresto niya dito, hindi na siya nabigla dyan. Kasi kahit ang mga US official, sinabi niya sa kanyang mga previous interview, like FBI, ay mainit ang mata sa kanya at gusto magkaroon ng access sa Telegram. So ano sa tingin nyo ang pinaka main issue dito? Is it the privacy? Kung ikukumpara natin sa nangyayari sa developer ng Tornado Cash, nakulong yun dahil nag-develop siya ng app kung saan maitatago yung identity ng mga users, hindi matatrack yung transaction. At ang feature na yun ang dahilan para gamitin siya ng mga cyber criminals. Although ang purpose nun ay para sa mga private transaction, para sa mga taong ayaw ipaalam online ang kanilang mga transaction. Kasi people needs privacy. At ito yung usapin sa crypto na mainit pa din hanggang ngayon. In terms of price action naman ni Toncoin, yung reaction niya hindi naman ganun ka-severe. Nag-drop lang siya ng bahagya sa news pero naka-recover din naman at naglalaro yung price niya ngayon sa $5 to $6 which is mataas pa din with 14 billion market cap valuation. Update naman tayo para sa mga SHIB holder natin dyan. May plano daw ang Shiba Inu team na mag-launch ng DAO. Ang purpose nito ay mag-aalaw sa mga holders ng meme coin na maka-vote for future initiatives kung ano ang gusto nilang gawin sa project sa hinaharap. Gusto din daw kasi nila na ang SHIB ay maging key player sa decentralized governance space. Magkakaroon ito ng two primary councils, the Charity Council and the Culture and Heritage Council. At ito yung magdadirect ng governance sa Shiba Inu DAO. At yung iba pang mga tokens ng SHIB ecosystem tulad ng Bone and Leash ay magkakaroon din ng role in the DAO governance process. Ang mga bone holder ay nakatalaga sa education and innovation, habang ang leash holders naman ay magpo-focus sa inclusivity and transparency ng project. Yan ang sinabi ng head ng marketing ng SHIB na sa paglabas nitong DAO ay magiging dahilan sa mas malawak na expansion ng utility ng SHIB ecosystem. Hindi na lang kasi basta meme coin ng Shiba Inu. Marami ng utility ito at patuloy na lumalago ang ecosystem. At yung announcement na ito ay wala namang masyadong impact sa price ni Shiba Inu kasi hindi na bago ang DAO. Marami ng mga project ang ini-implement ito. At kung mapapansin nyo, ang price ni SHIB, same with other altcoin, nasa negative 80% pa din ang layo niya sa kanyang previous all-time high. However, kahit ganun, pasok pa din ang Shiba Inu sa top 20 in terms of market valuation, nasa $8 billion market cap. Pero performance-wise, kung ikukumpara natin sa ibang meme coin,
na medyo bago pa lang katulad ni Pepe, last year lang lumabas, mas maganda yung bigay na returns if we are comparing the 1-year performance. Kahit yung mga bagong meme coin like Dogwif and Bonk, mas maganda yung performance nila kumpara sa ibang mga old meme coin, at naipaliwanag ko naman sa inyo before kung bakit laging mas nagpe-perform ang mga new coin sa mga old counterpart coin nito. Now, pag-usapan naman natin kung bakit nagrarally na si BTC. What is the reason? Kung matatandaan nyo sa previous video, sinabi natin na isa sa pwedeng magsilbing catalyst ni Bitcoin para bumalik yung sigla ng market ay ang interest rate cut. So nung nakaraan, merong strong signal na nanggaling kay Jerome Powell na ang rate cut na hinihintay ng marami ay malapit na. So bumalik na naman yung anticipation of rate cut na nagresulta sa price rally ni Bitcoin at ng iba pang mga major altcoins sa market. Kasi nga ang rate cut ay bullish catalyst para sa crypto market. Sabi dito sa report, noong March 2020, noong nag-cut ng rates ng 150 basis points ang Fed, halos maabot na nito yung zero level. Anong nangyari sa crypto market by the end of the year? Nagresulta siya ng 450% increase. Si BTC nag-surge ng 200%. Well, kasi nasa absolute bottom na siya nun. And the Fed is printing trillions of money para i-inject sa economy. So dito kasi yung March 2020 lang yung pwede nating pagbasihan ng reaksyon ng price ni BTC after a rate cut. Kasi before March 2020 rate cut, ang previous rate cut na naganap ay noong 2008 financial crisis pa. So hindi pa nag-e-exist si Bitcoin ng panahon na yun. At nagbabase lang tayo sa isang particular na event. Although correlated naman kasi si BTC sa ibang mga risk asset, so doon din natin kinukuha yung comparison. Kaya sinasabi natin na ang federal rate cut ay bullish para sa crypto market. Kung titingnan natin yung price action ni BTC ngayon, nagrally siya hanggang sa 65,000 price level, building a momentum bago siya nag-retrace ulit. Ito yung sinasabi ko sa inyo before, ang area na kailangan balikan ni BTC at kailangan niya magstay dito sa area ng 64,000 to 65,000. That would build a bullish momentum para mag-retest sa 70,000 psychological area. So nagmaterialize yung inverse head and shoulder dito, the formation of a higher low and break the potential lower high. Building bullish momentum kasi nasa range pa din. Hindi pa siya nakakawala dyan. We got a nice monthly chart. Kung magko-close ang price ni BTC above 64,000, then it's a bullish price action in monthly. Weekly, ganun din. This is a bullish bounce for now kasi kakaumpisa lang ng week. Marami pang pwedeng mangyari. And again, as long as BTC could stay above sa 64,000 and 65,000 area and consolidate, then that's good for the bulls. Pero kung mare-reject siya dyan at babalik sa ibaba, then that would be a sign of weakness and a potential revisit sa 50,000. So yun ang mga tinitingnan natin na price level. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.